Mga ate at mga kuya, welcome back to Kuya Puto's channel. Lately po, puro kotse ang pinag-uusapan natin dito sa channel natin. And marami pong nagtatanong kay Kuya Puto, yung mga newcomer na wala pang status. As in, hindi pa po sila PR. If it's a good idea to get a car, a brand new car. Yun ang pag-uusapan natin dito sa video na to. So guys, it's no big secret na tayong mga Pinoy, napakahilig natin sa kotse. And unfortunately, sa mga iba na mga Pinoy, parang status symbol yan eh. You know, lalo na pag bagong dating kayo dito sa Canada, you know, one of the signs of success, quote-unquote, is makabili ng brand new kotse agad-agad dito sa Canada. Marami po mag-argue, sasabihin nila, it's not really out of necessity, it's out of yabang. So, since puro kotse-related videos ang ina-upload natin lately, marami po nagtatanong sa akin, Kuya Puto, should I buy a brand new car before I even get my PR? Dahil kailangan na talaga namin, dahil hindi na kami kasya sa ginagamit naming segunda mano. So, ganito yan guys eh. Yung mga tao, iba-iba sitwasyon, di ba? Merong mayaman, merong di ganun kayaman, merong paycheck to paycheck, you know. Depende po talaga sa sitwasyon yan. Kung uutangin nyo yung kotse, like, I'd say 80% of the people here, mag-isip muna kayo. Pero, kung meron kayong cash, at mayaman kayo, at pwede kayong pumunta sa bangko ninyo, you know, get a certified check for $70,000 or $50,000 to get that 7-seater Honda Pilot, you know, or that Mercedes-Benz SUV, or that Lexus hybrid SUV na gustong-gusto nyo dahil napakagwapo talaga, then yeah, go do it. Afford nyo naman, di ba? But unfortunately po, karamihan ng mga tao dito, hindi ganun ang sitwasyon eh. Most of the time, we have to finance it. So, kung di pa kayo PR, and kailangan nyo ng kotse, I highly suggest na kumuha muna kayo ng segunda mano. Parang walang commitment. That's the word of the day, commitment. Dahil pag nag-commit po kayo sa bi-weekly payments, na nakakontrata kayo for 5 to 6 to 7, sometimes even 8 years para bumaba yung bi-weekly payments, di ba? Ang hirap nun. Dahil paano kung di kayo nakakuha ng PR? Paano if all of a sudden yung mga papeles nyo po hindi natupad and you have to go home? Marami po kayong makikita sa mga Pinoy vlogs dito sa Canada. Napapauwi sila dahil yung pong mga papeles nila hindi naasikaso. Paano kung meron kayong pinirmahan na obligasyon na kotse, for example? Kotse po dito, it can run, kung brand new talaga, anywhere between $40,000 to $100,000 to sky's the limit. Depende kung magkano ma-approve sa sitwasyon ninyo. Paano mangyayari dun sa kotse yun? Na may utang pa. Okay? Paano if all of a sudden, mapauwi kayo dahil yung papeles nyo hindi na maayos talaga, tapos you still have 5 years to go doon sa coaching inutang ninyo. Marami magsasabi, oy, benta nyo na lang. O, iwanan mo na lang. Hindi po ganun ang patakaran dito eh. Dahil, kunyari, iniwanan ninyo, as in, pinarimatan ninyo, bagsak ang credit ninyo, and you will never ever have an opportunity or at least an easy opportunity to come back to this country dahil pinabaho ninyo na yung record ninyo. Diba? Di ko po alam kung pwede kayong habulin sa Pilipinas kung doon kayo babalik. But since we are a credit-based society, your chances of coming back, if there's ever any chance of coming back, mahihirapan po kayo. And di naman po tama yun. You know, dahil inutang ninyo eh. Obligasyon nyo yun, di ba? Kailangan tustusin ninyo yun.
And if you want to do it the right way, ano ba choices ninyo? You can sell it privately, or you can get somebody else to take over. Napakahirap gawin po nun, especially under duress. When I say under duress, ibig sabihin you're under pressure dahil time is not on your side. Dahil sabihin na natin, di ba, na gahol na kayo sa oras dahil pinapauwi na kayo dahil wala na kayong papeles dito. It's gonna be a fire sale. Ibig sabihin po, more than likely, the situation will be, baka ipamigay nyo na lang for a price that's well under what you owe dun sa utang ninyo. So, yes, it's nice to drive a brand new car. Yes, maganda po yung pakiramdam dahil safe kayo, gwapo, makintab, bago lahat, ang bango. Pero, nasa tamang lugar and in the right time. Meron pong panahon para sa lahat. You know? Like nothing happens overnight po dito sa Canada. A lot of the things you have to work for, you have to wait. And when the time is right, sasabihin po sa inyo ng Diyos yan, tsaka sasabihin po ng bulsa ninyo at sitwasyon ninyo. Huwag tayong magmadalian. Unahin mo natin yung mga importante sa buhay. Dahil, kailangan nyo ba talagang kumuha ng $40, $50, $60, $70,000 na kotse? Or yabang lang talaga yan? Okay? You have to think about what's more important. Because at the end of the day, I can guarantee you may halong yabang yan. And normal lang yun. Tao lang naman tayo eh. Lalo na sa culture natin mga Pinoy. Yung kotse talaga, it's very... how do I say, nakadikit sa buto natin yung luho natin sa kotse. Pero lagay natin sa lugar. You know? Sa umpisa, until you get your papers correct, until you get your papers right, do your very best not to commit. Easy-easy muna kayo. Segunda mano muna kayo. Make it work. Marami pong magsasabi, oh, 3 na yung pamilya namin. Ako, asawa ko, tsaka anak ko. Kailangan namin ng 7-seater na Toyota Sienna na $65,000. You know what, guys? There's other cars than a brand new Toyota Sienna that's not $65,000. Pwede kayong kumuha ng used. Okay, magtiis muna kayo. Bumili muna kayo ng segunda mano for like $5, $6, $7, $8, $9, $10,000. You know, at least yun, hindi masyadong malaking commitment, di ba? And I guarantee you, pwede niyong paganahin yun sa sitwasyon ninyo. Marami po magsasabi, oh, nahihirapan kami dahil, you know, pag mayroong bisita dito, hindi kami magkasya sa kotse namin. Are you gonna live your life based on sa bisita ninyo? Or are you gonna live your life based on the core family members that's important to you sa loob ng bahay ninyo? Diba? So, kung meron kayong kotse kahit segunda mano, you can make it work. Kami nga sa Pilipinas, wala kaming kotse, naka-tricycle lang kami. Tapos dito, kahit luma yung kotse namin nung umpisa, nung bata ako, we can make it work kahit siksikan kami. You know? Until your situation changes, until you get your papers right, until circumstances agree with you, pati yung laman ng bulsa ninyo, tsaka yung kakayahan ninyo, agrees with you. And eventually, it will. Over time, not overnight. Okay? So, long story short, guys, ganito. Sa akin lang to. Advice lang ni Kuya Puto. Kung PR kayo, kung wala pa kayong PR, okay? Kung newcomer kayo, hindi pa kayo PR, hindi pa naayos yung papeles ninyo, do your very best not to commit, okay, to anything big. Like financing a brand new car. Or even worse, trying to attempt to get a mortgage. Dahil napakasakit ng ulo po niyan kung magkataon, hindi maayos yung papeles ninyo. And you have to leave the country. Napakasakit ng ulo po niyan. Magtiis muna kahit sandali. Okay? Segunda mano muna. No commitment.
Or at least kung mag-commit kayo sa segunda mano, hindi ganun kamahal, di ba? Pero kung kaya naman ninyo, kung talagang mayaman kayo, and you can, go to your bedroom, sa ilalim ng una ninyo, marami kayong pera, tumpak-tumpak, pwede kayo magbayad ng cash sa kotse or bahay, then go do it. Okay, go do it. But be logical. Be reasonable. Think and do what's important first. Dahil until na magkaroon kayong papeles na PR, there's a lot of things that you should be careful with, especially your finances, because wala pong guarantee na mag-i-stay po kayo dito until you get your papers correct. Okay, guys? So, I hope that answers your question. Sa akin lang po to, I know, everybody's situation will be different. Maraming magsasabi, nakita ko dun sa vlog nung kung sino, hindi pa sila PR, pero nakabili na ng kotse, nakabili na ng bahay, 5 na yung kotse nila. Everybody's situation is different. Okay? Hindi naman to competition eh. Remember guys, hindi competition to. Huwag tayong makisabay sa iba kung yung situation nila hindi naman katulad ng situation natin. Okay? Be responsible para hindi po kayo madisgrasya sa huli.